50 milyong piso. Sa tulay ba talaga napunta ang pera na yan? O kung kani-kaninong bulsa lang? Sa pinadalang sulat sa sumbungan ng bayan ng ilang residente mula sa Balot, Tondo, Lungsod ng Manila, inirereklamo nila ang nakatengdang paggawa ng tulay sa Honorio Lopez Boulevard. Dahil kailangan pang umikot sa ibang kalsada ng mga motorista, halos 2 litro raw ng gasolina ang tansya nilang naaaksaya kada araw. Halos 2 oras din daw na dagdag abala ang tinitiis ng umigit kumulang 20,000 pasahero araw-araw na dumaraan sa lugar. Malaking perwisyo raw ang halos 1 taon ang pagkakatenga ng dapat sana ay pagsasayos ng tulay na ito ng Department of Public Works and Highways. Ang residente na Balot, Tondo na si Mga Niseto nang gagalaiting naglabas ng sama na loob sa mga otoridad dahil sa perwisyong idinudulot daw sa kanila nang hindi matapos-tapos sa pagsasayos ng tulay. Ikot pa ng ikot, imbis ang lapit lang, dyan lang oh. Dapat hindi lang giniba, hindi naman nila tatapusin. Tapos, asan na pera? Ilang kontraktor na? Ilang 47, 49, ilang milyon yun? 96. Tapos, patay na nagabalot. Ano sabi nung direktor? Mayroon po kaming pondo, kaya gumawa sila ng July. Kuminto sila, September. Alam mo, ang laki ng perwisyo. Asawa ko kumunti ko mamatay. Paano gagawin namin? Bakit itong proyekto natin Saktong naabutan naman nila ang supervisor ng kumpanyang Northern Builders, ang kumpanyang kontratista ng DPWH para sa proyektong ito. Kaya nauwi sa mainit na pag-uusisa ang kanilang pagharap. Nagtatanong lang po tayo kung bakit itong proyekto natin nababalam ng gusto. Bago gawin niya, may pondo na yung kaibigan. Hinati-hati kasi po nila. Bakit wala yung ano natin? Kapag may proyekto tayo, meron tayong billboard na nakalagay kung magkano, kung kailan, simulan. Meron po doon Meron po doon. Saan? Sa kabila. Yun yung hindi, lagyan din dito. Hindi pa pwedeng ano. Pero ayon sa kinatawan ng kontraktor, wala ng budget ang gobyerno kung kaya't naantala ang proyekto. Nung natapos namin yung first package nung May, hihinto namin naglaylo kami, nagantay kami ng second package. Ngayon, nag-advise ang DPWH sa amin na ituloy na kasi parating na yung pondo. Ginawa namin, tinuloy din namin, kumbaga, with our risk na contractor na aabonohan muna namin para sa ganun. In case na dumating na yung pondo, hindi kami mag-delay. Sa ngayon, bali, hipit na rin kami sa pondo dahil sa inabono namin, kaya nahinto kami. Napagalaman ng investigador na sangay ng DPWH National Capital Region o NCR ang nangangasiwa sa proyektong ito. Kabilang ang pagpapagawa ng tulay na ito sa kanilang priority projects matapos makita sa inspeksyon ng taong 2005 na kailangan na itong ipagawa. Marso ng nakaraang taon nang simulan ng phase 1 ng proyekto, kabilang ang pag-demolish o paggiba sa lumang tulay at paggawa ng bagong estrukturang susuporta sa itatayong tulay. Paliwanag nila ang pondong inilabas na halos umabot sa 50 milyong piso noong taong 2010 ay para lamang para sa phase 1 ng naturang proyekto. Ang kaso, nang matapos na ang phase 1, hindi na nabigyan ng karagdagang pondo ang DPWH NCR para sa phase 2 ng construction na naturang tulay. Hay buhay! Manggagaling na kasi ang pondo nito sa General Appropriations Act o budget ng gobyerno ng taong 2011 na nagkakalaga ng karagdagang mahigit kumulang 50 milyong piso. Tapos na siya. Yung phase 2 naman, nung July, ni-request namin para lugtungan siya. No? Hanggang ngayon nga, nakakalungkot hindi namin matapos dahil yung pera na ini-expect namin na dapat ma-release noong August, hindi pa nare-release. Mula noong Abril ng taong kasalukuyan, hinihiling na ng DPWH NCR na ilabas na ang pondo para sa phase 2 ng construction. Pero magtatapos na ang taon, wala pa rin nailalabas na pondo ang Department of Budget and Management o DBM. Ano ba yan? Kailangan na naman bang maghintay ng 1 taon? Ayon naman sa pamanuan ng Department of Budget and Management o DBM, nagsabay-sabay raw kasing tinatawag na request o paghingi ng DPWH NCR para sa mga kinakailangang pondo. Ito raw ang dahilan kung bakit naantala ang sumunod nilang proyekto. Pero ang magandang balita ng DBM, nailabas na raw nila ang pondo para sa naturang tulay nitong Miyerkules lamang ng linggong ito.
ay salamat naman. DBM has already released 49 million pesos for phase 2 of the Honorio Lopez Bridge. And DPWH has already received the release documents for this project. Kaya ibig sabihin, maaari nang ituloy ng kontratista ang proyekto dahil nasa DPWH NCR na ang pondo. Kaya kinabukasan nagtungo ang mga nagrereklamong residente at ang investigador sa tanggapan ng DPWH NCR. Kawawa naman kami. Kumuntik pong mamatay ang aking asawa. Isang linggo. Dahil sa trap. Sabi ko ang bagagawin ko. Hirap na kalooban namin. Kinumpirma ng DPWH NCR na nasa kanila na nga ang pondo mula sa DBM. Huwag po kayo mag-alala. Ito ay magsisimula ka agad yung kontratista, nakausap ko na at tatapusin ito sa lahat ng dalihan. Kaya maitutuloy na raw ang phase 2 ng naturang proyekto dahil ang halos 50 milyong pisong gagastusin sa proyekto meron ng pondo. Ang bawat proyekto ng gobyerno dapat dagdag serbisyo para sa publiko at hindi dapat magdudulot ng perwisyo. Isang pangako ulit ang bibitawan ng mga nakaupo sa pwesto, lalo na mula sa DPWH NCR na matatapos na nila ang proyekto sa loob ng 70 araw o 3 buwan. Mga kapuso, kung kayo ay may gustong isumbong sa amin, magtungo po lamang kayo sa tanggapan ng Investigador Sumbungan ng Bayan. Pwede nyo rin po kaming tawagan o di kaya mag-email. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga maluloko. Huwag natin tanan-tanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang bagong investigador.